Hallelujah! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang ang malakas na papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito dahil nandito na naman po tayo. Binigyan tayo ng kalakasan upang magpuri at magpasalamat sa kanyang dakilang pangalan. Amen. Hallelujah. Ang ating Panginoon ay karapat-dapat na bigyang papuri ang kanyang pangalan sa oras na ito. Hallelujah. Tayo na pong tumayong lahat at awitan natin ang ating Panginoon sa pamagitan ng isang awitin. Hallelujah. Bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. Hallelujah. Dahil He deserves our praises unto Him. Amen. Hallelujah. He deserves our honor to Him. Amen. Hallelujah. Yes, so God, karapat dapat kang purihin sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Once more, you deserve the glory. You deserve the glory. Oh, you deserve the glory. And the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. Oh, there is no one else like you, Lord. Hallelujah. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no Tumayo po tayong lahat at tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord.
Muli kaming narito, Panginoon, para purihin ang iyong pangalan. Itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Panginoon, narito kami muli para magpasalamat sa mga patuloy mong pagbibigay sa amin ng kagalakan at kalakasan. At salamat, Panginoon, sa isang linggo muli ng aming buhay. Panginoon, baguhin mo ang aming pag-iisip, linisin mo ang aming mga puso, Panginoon, at linisin mo ang aming mga kasalanan. Panginoon, sa iyong harapan, tinataas ko po ang mga magagamit ngayon mula sa mga praise and worship hanggang sa iyong tagapagsalita, Panginoon. Gabayan mo sila, ibigay mo sa kanila ang Espiritu Santo para ibigay sa kanila ang power na magkaroon sila ng wisdom sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, balutin mo na po kami ng isang espiritu at patuloy mo po kaming protektahan sa isang linggo muli ng aming mga buhay, Panginoon. Gabayan mo po kami hanggang sa linggong darating, Panginoon. Balutin mo na po kami ng isang pag-ibig. Ito na po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Are you ready to praise the name of the Lord? Amen! We are here dahil nandito tayo na magpuri sa ating Panginoon dahil sa kanyang lahat na kabutihan sa ating buhay. Amen po ba? Hallelujah! Tayo pong malayang pumalakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Sumayaw sa ating Panginoon. Tumalon para sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay, Almighty, for
karapat dapat, Panginoon, na bigyang papuri, O God. Hallelujah. Dahil sa lahat na yung ginawa sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Your goodness forever, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, God, hallelujah, bigyan ka po namin ng pinakamataas na pagpuri sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Awitan natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah. Ito ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Dahil sa iyong mga ginawa sa aming buhay, O Lord. Hallelujah. Yes, O God. Dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Yes. Tunay na nga, Panginoon, na walang mahirap sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. It was my cross you bore, so I could live in your freedom you died for.
because you are worthy to be praised, O Lord. Oh, thank you for your goodness. Thank you for your goodness in our life. Oh, we praise you, Lord. Oh, yes, O God. Come on, child, let's worship the Lord for His goodness, for His mercy unto us, O God. Oh, hallelujah. You are worthy, worthy, worthy to be praised, O God. Oh, dahil sa iyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Nandito kami, Panginoon, upang papurihan ka, O God, dahil karapat dapat kang bigyan. Bigyan ng mataas na papuri, Panginoon. Hallelujah. Woo! We praise you, Lord. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Our life is in you, Lord. Our life, Panginoon. Hallelujah. Ay nasa sa iyo, Panginoon. Oh, purihin ka, Panginoon. Oh, yes, O God. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Oh, yes, O God. Ikaw, Panginoon. Hallelujah. Ikaw, O Diyos, ang karapat dapat na bigyan ng papuri, Panginoon. Because you are worthy to be praised, Panginoon. Hallelujah. Oh, you are worthy to be praised, O God. Hallelujah. Yes, O God. Dahil, Panginoon, sa lahat na iyong ginawa, sa lahat na iyong ginawa, Panginoon, sa aming mga buhay. O God, hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Hallelujah. We lift up our hands to you, Lord. We honor you, Panginoon. Hallelujah. Dahil we deserve the highest praise, O God. Hallelujah. We deserve the highest praise, Panginoon. Hallelujah. Woo! We praise you, God. We praise you, God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Muli ka na namin nadama, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We give back all the glory and honor belongs to you, Lord. Amen and amen. Tinatawagan ko, ay, may testimony pa yata. Meron po tayong testimony muna. Tinatawagan ko ang magte-testimony sa oras na ito. Praise God. Amen. 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 Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome back to Espanya. Masaya rin po sa aking pag-uwi dahil kompleto po ang aming pamilya and masaya rin po na nakapasyal po kami sa Taiwan. Yes, six days po kami. Pero bago po ako umuwi kasi ng Pilipinas, masama po kasi ang aking pakiramdam. Kaya nung Mayo, hindi pa ako nagtatamburin dahil nga po nagpa-check up ako sa doktor noon na ano yung aking pagtitake ng pills. Akala ng doktor ng Abril sa May na naagahan po yung aking pagreregla. Ang sabi ng doktor, ako po ay nagpe-premenopausal. Kaya nung akala nyo nung umuwi po ako, sabi niya parang malungkot ako dahil pati si Ate Yona, bakit di ka masayang umuwi? Dahil ang itsura mo parang lonely. Di ba lonely po ako nung bago ako umuwi ng Pinas. So nung nasa Taiwan po kami, yung last po na pasyal namin, ako po ay nahimatay po sa bullet train kasi mabilis po yung takbo niya. Sasabi ng kapatid ko na wag muna daw kaming kumain dahil 3 hours daw yung biyahe papuntang Taipei. So hindi po ako, tubig lang po yung ininom namin na lahat po kami, nahimatay po ako sa tren. Mabilis po kasi sa bullet train.
And then sabi sa akin, magpa-check up daw po ako sa Pilipinas. Nung pabalik po kami nung July 1. Ano lang po ito mga kapatid, masyadong mga 5 minutes siguro na testimony. Okay lang po ba? And then, nung nandun na po kami, pina-check up po ako sa Pilipinas, nagpa-emergency po ako doon dahil nga yung mga nararamdaman ko na madami po akong nararamdaman ng sakit ng katawan, hanggang doon ay hindi pa rin ako gumagaling. So, nagpa-urine test po ako. Ang sabi, nakita naman po na diabetes daw ako. Dok, hindi naman ako tawag dito? Kumakain ng matatamis, kahit mga tartara, hindi nga ako nagkakain. Sabi kong gano'n, mayroon daw akong bato sa kidney. Ang dami niya pong sinasabi dahil yung mga nararamdaman ko, masakit yung ganito ko, masakit ang katawan, masakit ang paa. Then sabi niya sa akin, kung gusto mo, saka lagi pong sumasakit po yung tiyan ko, yung po yung laging sumasakit. Sabi na nga ng mga kapatiran dito na may acidic daw ako, ulcer, daming mga doktor ko. Pero nung sabi sa, gusto ko Dok, makita yung buong tiyan ko para makita kung ano yung masakit po dito, masakit po yung aking tiyan. So nung tinignan sa ultrasound, okay naman. Pero nung nilagay sa baba, something wrong na. Something wrong na. So, nakita po doon sa ultrasound na ako po ay buntis. At na 14 weeks na po, sabi ko sabi ko, bakit po ako nabuntis, Dok? Sabi ko, nagiinom po ako ng pills hanggang July 3 po. Saka sabi kasi ng Dr. Kidoy, ituloy ko lang daw po yung pagpipilis ko. Kaya nakita naman po sa ultrasound na 14 weeks na ako nung July 3, so 18 weeks na po siya ngayon. Nung Friday, kasi nagdiretso po ako ng Bilbao. Nung Friday po, bumalik po ako dito para magpa-check up. Nagpa-urhensya po ako dahil nga lagi pong sumasakit po yung tiyan ko. Sabi ko, hindi ko alam kung ano po yung masakit, Dok, dahil kapag kumain ako tumitigas. Kaya sinamahan ako ni Ate Telma na mag-urhensya sa Jimenez Diaz. Ayaw naman magpakita yung gender niya kasi ngayong buwan na po to, 4 months na po siya. Ayaw naman po niya magpakita kasi yung kulo naman yung pinapakita niya. So, pero kaya nga excited po kayo, pero yung asawa ko nung tinawagan ko nung July 3, na-shock po siya. Sabi niya sa akin, bakit ka nabuntis? Nagre-regla ka, sabi niya sa akin, dahil niregla po ako talaga, mga kapatid. Saka so pero ngayon tuwang-tuwa na siya, pero sana boy po. Pamilya minor. Ilang taong ka ate nung lahat po ng damit kong pangbata binigay ko na kay Ate Gina, kaya ako ay again na ulit, mamimili na naman po ako. Sana lalaki po dahil hindi po ako nagsuka, wala pong pagkain ng gusto ng tiyan ko. Ayun lang po, maraming salamat. Welcome to, hindi na pa na. Palabas na to. Isang mapagpala at mabiyayang linggo po sa ating lahat. Nandito na po tayo sa exhortation of giving. Sabi po dito sa 2 Corinthians 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o hindi sa pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sabi daw po dito, kung tayo daw po ay nagbibigay o nagbabahagi ng ating tithes or ng ating offering, ito daw po ay isang pagpapahayag ng pagpapasalamat natin kay Lord, dahil si Lord ang nagbibigay sa atin ng blessing na nakakamit natin sa ating buhay. Tulad na lang po ng ating trabaho, kalusugan, all of the above na po. So, hindi po ito, ang
treasure para sa ating lahat kung hindi po ito ay, ang pagbibigay po ay isang taos-puso na nanggagaling sa ating puso, na hindi po tayo napipilitan lang or sinabi lang po ng iba na magbigay ka kasi iyon ang kailangan. Pero ito po ang nakasaad sa Bible. Kailangan po nating magbigay, kailangan po nating magkaloob dahil po sa pangangailangan ng ating simbahan, sa mga bayarin, mga kinakailangan para matustusan po na ng ating simbahan. Ang tunay daw po na ang pagpapala na nararanasan natin ay yung taong nagbibigay po ng may ngiti sa ating labi, sa ating puso. Kasi kung magbibigay po tayo ng napipilitan lang or kinakailangan lang, hindi po yun bukal sa ating puso. Kailangan pag nagbigay tayo, bukal sa ating puso, bukas ang ating palad. So yung pagpapala, kumbaga po, nagbigay tayo dahil gusto natin, gusto ng puso natin, yun ang sinasabi ng puso natin, yun ang desire ng puso natin. Kumbaga, kung yung tithes na ibinibigay mo, pwede mo pa yung higitan eh. Kumbaga, kung ibinigay mo na yon para sa gawain ni Lord, babalik sa iyo yon ng 100 times. Kasi daw po, ang nagbibigay o ang naghahandog ng ika po sa gawain bilang pasasalamat sa biyayang natanggap, hindi dahil sa ito ay isang tungkulin o obligasyon o labag sa iyong kalooban. So lahat po tayo, alam po natin kung ano yung mga obligasyon natin para sa ikalalago at sa ikalalawak ng gawain ng Panginoon. Kung nagbibigay po tayo ng may saya, may ngiti, may kagalakan sa ating puso, yun po ang ibabalik sa atin ni Lord 100 times. God bless po sa ating lahat. Hello, hello. Magandang gabi sa ating lahat. Hapon daw. Kumusta po kayong lahat? Kami ay naririto upang handugan namin ang ating Panginoong Hesus. Kami man ay nagpa-practice lang dito. Lord, alam namin tutulungan kami ng Diyos. Huwag niyong pakinggan ang aming boses. Huwag niyong pansinin ang aming boses, ngunit pansinin niyo ang lyrics ng aming kinakanta. Yun. Okay. Ay, sabay tayo. Within your mind.
Okay na. Ano ba yung aking ano? Kumusta kayo uli? Mga beauty. Congratulations, Sister Gisela. Sumasakit din puso ko, baka buntis din kaya ako. Ah. Bueno, praise the Lord. Puno na, hinangin eh. Okay? Ang ating pag-aaral ngayon ay matatagpuan natin sa Matthew 6:14-15. Ating pong basahin. Sabay-sabay po tayo. Sapagkat kung ipinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng iyong amang nasa langit. 15. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ang iyong amang ang inyong mga kasalanan. Maaari po tayong tumayo o tayo'y manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Sa hapong ito, O Lord, nga muli kami, Panginoon, ay narito, Lord, sa iyong tahanan upang kami ay sama-sama, Panginoon, at makikinig sa iyong salita sa araw na ito, O Lord. Lord, ang salita mo, Panginoon, nga iyong ibinigay sa amin ngayon, O Lord, na tungkol po ito sa pagpapatawad, O God. Hallelujah. Lord, maraming salamat, O God. Ito na pong aming salmo't dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang ating pong topic ngayon, pinamagatan kong power of forgiveness. Okay? Marahil tayo ay nagkakasala. Amen? Lahat po tayo ay nagkakasala. At mahirap humingi ng tawad. Mahirap ba? Mahirap humingi ng tawad kung ikaw ay nagkakasala at mahirap magpapatawad sa nagkakasala sa iyo. Ngunit sa ating binasa, kailangan tayong magpatawad. Amen? Na-experience nyo ba na mayroong nagkakasala sa inyo at hanggang ngayon, meron pang galit sa inyong mga puso? Hindi pa nawala yung puot o inis sa iyong mga puso? Marahil, oo. Kaya siguro, o kaya ito ang ipinaabot sa atin ng Diyos, marahil mayroon pang galit sa ating mga puso na hindi pa natin pinapalaya o hindi pa tayo nagpapatawad. Forgiveness. The meaning of forgiveness, bring inner of peace. Pangalawa, forgiveness, release emotional burdens. Restores healthy relationship. No? Ayon sa Biblia, ang pagpapatawad tinutukoy sa malalim na positibong idinudulot ng pagpapatawad, emosyonal at pisikal. Amen? Naintindihan po ba natin, mga kapatid? O masyado tayong seryoso ngayon?
pisikal na kalusugan ng tao. Kasi pag hindi tayo nagpapatawad, mga kapatid, narito pa sa ating mga puso ang mga sakit na nararanasan natin noong nakaraan at hindi pa natin ito pinapalaya, maapektuhan ang ating mental health. Amen? Kasi nandoon pa yung galit sa ating mga puso. At hindi ang pagpapatawad ay hindi lamang ito para sa taong nagkasala, mga kapatid. Ito din sa sarili mo, nga mayroong nagkakasala sa iyo mismo. No? At higit sa lahat, ang taong nasasaktan mo. Ngunit, sabihin natin, paano ba magpapatawad? Paano ko ba patawarin yung mga nagkakasakit sa akin na sobra ang ginagawa niya sa akin? Paano ko siya patawarin? Yun ang tanong. Dahil nasaktan ang ating mga puso. Nasaktan ang ating mga damdamin. Kaya mahirap tayong magpapatawad. At sa Colossus 3:13, basahin natin parang maintindihan natin. Magpasensyahan kayo sa isa't isa, magpatawad kayo kung may hinanakit kayo ninuman. Magpatawad kayo gaya ng pagpatawad sa inyo ng Panginoon. Kaya yung sinabi sa ating binasa, kailangan tayong magpapatawad sa nagkakasala sa atin. Amen? Amen. Kailangan natin siyang patawarin kahit gaano man ito kalala ang ginagawa niya sa atin. Pero, ang sabi sa Bible, kailangan tayong magpatawad sa nagkakasala sa atin. Ang hindi nagpapatawad ay lumilikha ng pait sa kanyang puso. No? Pait, puot sa kanyang puso. Dahil nang makita mo lang ng isang taong nagkakasala sa iyo, nandoon na tumubo na yung galit, inis sa taong iyon. Kaya yun, magdudulot ng pait at sakit ng sugat ng nakaraan. Maraming nagkakasala sa atin, hindi na natin mabilang dahil tayo, huwag nating sabihin na hindi tayo nakakasakit sa ating kapwa. No? Hindi man natin sinasadya ang ating ginawa, pero alam ng Diyos o alam yung taong yun nga nasaktan mo siya. Amen? Hallelujah. Next, release emotional burden. Sa Marcos 11:25, ang sabi diyan, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkakasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng iyong amang nasa langit. Alam mo kapatid, kung tayo ay manalangin, kung tayo ay lumapit sa Diyos upang manalangin at sabihin natin na, Lord, patawarin mo ako, ngunit ikaw ay hindi marunong magpatawad. Anong sasabihin sa iyo ng Diyos? Paano kita patawarin nga ikaw ay hindi marunong magpatawad sa nagkakasala sa iyo? Kaya bago tayo manalangin, humingi muna tayo ng kapatawaran sa Diyos. Magpapakalinis tayo sa Diyos upang tayo ay patatawarin niya.
Amen? Ang pagpapatawad, mga kapatid, ay direktang kaugnayan. Direktang kaugnayan sa pagtanggap natin sa kapatawaran mula sa Diyos. No? Kailangan magpatawad tayo. Magpatawad tayo sa mga ginagawa. Magpatawad tayo sa nagchisismis sa atin. No? Ibigay natin sa Diyos ang kanyang ginagawa. Mahirap talaga magpatawad. Ngunit kailangan nating magpapatawad. Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon na tayo ay magpapatawad. Release, yung alisin natin ang ating galit sa ating kapwa. No? Release yung mga emotional natin nga naramdaman pag naiisip natin yung mga ginagawa niya sa atin. I-release natin yung lahat, ibigay natin sa Diyos upang tayo ay makalaya doon sa puot at doon sa pagkainis doon sa taong nakakasakit sa iyo, taong gumagawa sa iyo ng hindi maganda. Pangatlo, restores healthy relationship. Yung sa Episo 4:32, sa halip maging mabait kayo at maunawain, pag magpapatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo dahil kay Kristo. Amen. Yung pagbabalik ng relasyon. For example, ang pagpatawad ay magbabalik ng magandang relasyon doon sa tao na nagkakasala sa iyo. Tulad na example natin sa sa alibughang anak. Example natin yon. Ang laki ng nagawa niyang kasalanan sa kanyang ama. No? Pero once nga siya ay nagbalik na humingi ng tawad sa kanyang ama, pinapatawad niya ang kanyang anak. No? At si Jose, ang kanyang mga kapatid, ang laki ng ginagawa niya, binibinta siya sa mga taga-Ehipto, hinulog pa siya sa balon. Ang laki ng pagkakasala ng kanyang mga kapatid. Ngunit, dahil sa Jose ay mayroong pusong maunawain, mayroong pusong mabait, at hindi niya sinisingil ang kanyang mga kapatid sa kanilang pagkakasala sa kanya. Hindi siya gumanti. Hindi niya binabalikan ang kanyang mga kapatid. Dahil sa ganon, nanumbalik ang kanilang relasyon na magkakapatid. Amen? Merong isang istorya. Magkapatid, nagkaroon sila ng mana sa kanilang magulang. Ngunit, habang ang kanilang mana, pinagtutulungan nila. Maayos ang kanilang pagsasama. Maayos ang kanilang relasyon. Tinutulungan nila ang bawat isa. Kung ano man ang kailangan ng isa, tutulungan ng isa. Ngunit dumating ang panahon na nagkaroon sila ng hindi pagkaunawaan, no? Nagkagalit sila. Matagal na panahon na sila'y nagkakagalit. Hindi sila nagkikita o nag-uusap. Pero dumating ang panahon na mayroong taong lumapit sa kanila nga dahil mayaman sila. Mayaman yung magkapatid na yon. Sabi ng karpintero,
ako'y mag-a-apply ng trabaho. Marunong ako, masipag ako. Sabi naman yung kuya, kasi panganay, o sige, magpapagawa ako sa iyo ng pader na napakataas nga pader dahil ayaw ko makita ang aking kapatid. Ayaw ko siyang makita, kaya lagyan mo ng pader ang aking bakuran. Ngunit ang ginawa ng taong iyon ay hindi siya gumawa ng pader. Ang ginawa niya, gumawa kasi yung lupa nila, creek, yung may sapa. Gumawa siya ng tulay. Ginagawa niya yung tulay. Ngang napansin ng bunsong kapatid, nga gumawa ang kanyang kuya. Naisip niya, na marahil gumawa ng tulay ang kanyang kuya, marahil kailangan nila na magkalapit. At nakita din ng kanyang kuya ang ginawa ng taong yon. Naiyak ang kanyang kuya. At naalala nila ang kanilang nakaraan na maayos pa ang kanilang relasyon. Ngunit nasira ito sa hindi magandang bagay. Ngunit nagkakaayos sila, nagkapatawaran sila. Kaya ang pagpatawad, mga kapatid, ay napaka-importante sa ating mga buhay, ang pagpapatawad sa nagkakasala sa atin. Amen? Tulad ng pagpatawad natin sa ating mga asawa nga nagkamali. Sino dito yung mga asawang hindi nagkakamali? Lahat nagkakamali. Maayos ang pagsasama ng isang mag-asawa. Ngunit dumating ang panahon na nagkakamali ang mister at misis. Wag naman mister, sabi. Ang mister muna, mamaya na yung misis. Nangangaliwa ang mister. Diba, anong gagawin mo, misis? Anong gagawin mo? Diba galit na galit ka? Gusto mong bugbugin ang iyong asawa. Gusto mong burahin ang iyong asawa. Mahirap magpatawad. Hindi mo kayang patawarin ang ginawa ng iyong asawa nga nangangaliwa. No? Lumipat sa kabilang bintana. Sa bintana na natin example. Lumipat. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Galit na galit ka sa asawa mo. No? At gusto mo maghiwalay na kayo dahil sa galit mo sa iyong asawa. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, sabi ni Pedro, Panginoon, ilang ulit ko bang patawarin ang nagkakasala sa akin? 7 beses ba? Anong sabi ng Panginoon? 7 times 7. At, ano ba yun? 70 beses mong patawarin ang nagkakasala sa'yo. Kaya, siguro sabi mo, 7 beses kung patawarin, 70 beses times 7. No? Patawarin ang nagkakasala sa iyo. Napakahirap 'yun, mga kapatid. No? O sige, patatawarin ko siya ng 70 times 7. At pagkatapos ng 70 times 7, pwede ko na siyang bugbugin, Lord. Pwede ko na siyang palayasin.
Pero anong sabi ng Panginoon? Patawarin mo ng paulit-ulit ang nagkakasala sa iyo. Ha? Patawarin mo ng paulit-ulit. Tayo kayo magagawa natin yun? Amen. Dahil mayroon tayong Panginoon sa buhay natin. Makayanan nating magpatawad. No? Ganon din, balik tayo doon sa mag-asawa. Sa mga babae naman, kasi unfair naman doon sa kalalakihan. No? Yung asawang babae, no, natukso doon sa isang tao, no? Nangaliwa din, no? Pumunta sa abroad, magtrabaho, pero pagdating sa abroad, merong ibang pamilya. Napakasakit 'yon. Na naranasan ng asawa naghihintay sa Pinas, no? Pero sa bandang huli, nandoon yung kapatawaran. No? Hindi sila naghihiwalay dahil sa tulong ng banal na Espiritu, nagkakaayos ang mag-asawa. Dahil alam nila na ang pagpapatawad ay yan ang sinasabi sa Biblia. Magpatawad tayo, no? The power of forgiveness. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Pag ikaw ay may Diyos, no? Kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa puso mo upang mapatawad mo ang taong nagkasala sa iyo. No? Nagkasala tayo, hindi natin sinasadya eh. Kaya nagsasabi tayong masakit na salita, pero hindi natin alam na nakasakit na pala tayo sa ating kapatid. At sa huli, madali lang tayo ngayon dahil mayroon tayong gagawin. Ano ang benepisyo ng pagpapatawad? Ano yung mga benepisyo ng pagpapatawad? Ang mga benepisyo kung ikaw ay magpapatawad sa nagkakasala sa iyo, ay mawawala ang sama ng loob. Napapalitan ito ng kapayapaan sa puso. No? Mapayapa na ang yung puso, na karoon ka na ng peace of mind. No? Hindi ka na balisa. Hindi ka na laging magalitin dahil nawawala na ang ano ba 'yon? Ang puot sa iyong puso, ang galit sa iyong puso, nawawala na. Kaya nagkaroon ka na ng kapayapaan sa pag-iisip. Pangalawa, nagbibigay ito ng kapayapaan at emotional na kagalingan. No? Gagaling na yung puso mong nasaktan. Malaya na ito. Masigla na. Babalik na yung kasiglahan. Naaalis at saka maaliwalas na ang iyong mukha. Dati, ikaw laging nagkakasimangot dahil meron kang hinanakit sa iyong kapwa. Hindi ko sinabing kayong nagkasimangot dyan, mayroon kayong hinanakit, ha? Mawawala na yun, magiging masayahin na tayo pag tayo ay nagpapatawad. Amen? Manumbalik ang relasyon sa kapwa at sa Diyos. Kasi nung dati, parang nawawala na yung gana mong magsilbi sa Diyos. Dahil meron kang hinanakit sa puso mo, lalo na yung nandito sa loob ang taong kinakainisan mo. Parang ayaw mo nang dumalo sa pagtitipon, no? Gagi kang galit. Ano ba ito si Sister Evelyn? Pag nagpa-meeting, gusto
sharp ang oras. Nakakainis. Kaya, andoon yung inis natin sa ating kapwa. Ayaw ko na kasi kapatid, masyado siyang mainitin ang ulo. Masyado siyang stricto. Ayaw ko na sa kanya. Hindi ganon. Hindi ganon. Dahil pinalaya na tayo ng Panginoon, ay magbabalik na sa atin ang kapayapaan. Manumbalik na ang relasyon natin sa Diyos. Babalik na yung ating pagsisilbi sa Diyos. Andoon yung pagsisilbi natin na dumarating tayo dito, masaya tayo dahil hindi na tayo naiinis sa ating mga kapatid. Amen? Palakpakan nga natin ang Diyos dyan. Okay? Amen. Magpapatuloy tayo mga kapatid. Okay? Pagbabalik ng relasyon sa kalusugan sa relasyon ng isang tao. Ang kalusugan, magbabalik na, hindi ka na matamblay, no? Palagi ka nang masigla sa iyong paglilingkod sa Diyos. Dahil pinatawad mo na ang nagkakasala sa iyo. Yung pinapatawad mo na, yung hindi mo na siya sinisingil sa kanyang pagkakautang sa iyo. Ibig sabihin, hindi yung pagkakautang sa pera, no? Hindi yun ang ibig sabihin yung pagkakautang sa pera, hindi mo na pwedeng singilin. Pero pag kunti lang yun, 5 euro, pwede mo na yung pababayaan na yun, no? Hindi mo na siya gagantihan dahil sasabihin mo pag ikaw ay, pag nagkakasala sa'yo, may utang ka sa akin, kailangan kang magbayad. Hindi yung pera. Kailangan mong pagbayaran ang utang mo sa akin. Yung pagkakasala niya sa iyo, kailangan niyang bayaran. Yun ang ibig sabihin nun. No? Doon yung galit mo sa taong yun na nagkakasala sa iyo. Yung nagkakautang sa iyo, ang ibig sabihin noon. Pero pag once nga pinapalaya natin o pinapatawad na natin ang kanyang kasalanan, yun, tayo ay masigla. Tayo nakakalimutan natin ang lahat ng ginagawa sa iyo ng taong iyon. Amen? Amen. Hallelujah. At, okay? Ayon kay Kristo, sa Mateo 6, balikan natin yung ating scripture. Balik tayo sa ating scripture. Ayan. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang magkasala, sa inyo, patawarin kayo ng ating amang nasa langit. Ayon. Ayan ba yun? Ang pagpatawad sa kapwa ay mahalagang bahagi ng pagkikipag-ugnayan natin sa Diyos Ama. No, kailangan natin nga magpapatawad. Dahil yun ang sabi dito sa Mateo 6:14-15. Kung magkakasala ang iyong kapatid, last na tayo dito. Dito na tayo sa conclusion. Kung magkakasala ang iyong kapatid, no? Naisip mo o natandaan mo nga mayroon kang yung nagkakasala ka sa iyong kapatid. Anong gagawin natin? Puntahan natin. Puntahan natin yung kapatid na yan at kakausapin natin. At mag-usap kayo sa iyong kasalanan o siya'y nagkasala sa iyo, pag-usapan nyo ng maayos ng sarilinan, no? Pagsabihan mo tungkol sa ginagawa niya. Hindi yung kung nagkakasala sa iyo ang isang tao ay hindi yung bugkawan mo, no? Bugkawan mo, oy! Bugkawan. Sigawan. Sorry.
sigawan mo siya sa maraming tao. Hindi yon, mga kapatid. Hindi tama yung ginagawa na sigawan mo ang kapatid na yon. No? Kausapin mo ng sarilinan na kayong dalawa lang mag-usap upang magkaayos kayo. Amen? Sa 18:15, ang sinabi dito, puntahan natin ang nagkasala sa atin. Ito ay tinuturo ng ating Panginoon nga kailangan pag may nagkakasala sa atin ay gagawa tayo ng pribadong lugar. No? Hindi natin susugurin yung isang taong nagkakasala sa atin. Hindi natin siya pagsasalitaan ng maraming tao. Parang hindi siya mapahiya. No? Yun ang gusto ng ating Panginoon. Tayo ay gumawa ng hakbang na upang magkaayos kayo, hindi yung pinupost natin sa Facebook yung kanyang pagkakamali. Hindi dapat yun. Lagi nating isipin na tayo din ay magkakasala. No? Kung tayo sa sarili natin, gagawin nila sa atin yun, masasaktan din tayo. Kaya, ang sinabi ng ating Panginoon, kung mayroong nagkakasala sa atin, puntahan natin. No? Kausapin natin, tawagan natin sa telepono. Hindi yung ipupost natin sa Facebook ang kanyang kasalanan. Dahil mapahiya siya sa maraming tao o nakakabasa sa Facebook. Amen? Sa pamamagitan ng dalawang tao, no? Sa pamamagitan ng dalawang tao lamang mag-usap, no? Magkakaayos. Amen? Amen. Hallelujah. Parang napapagod ako dito eh. Parang wala akong kausap. Parang mga bato ang aking harap. Hindi, joke lang yun. Joke lang yun. Pinapatawa ko lang kayo. Pinapatawa ko lang kayo. Alam kong naintindihan nyo ang salita ng Diyos sa atin sa hapong ito at makapagbigay sa atin ng idea. No? Nakapagturo sa atin kung paano tayo magpatawad sa ating kapwa. Amen? Kung paano natin yung tanggapin ang ating pagkakamali. Huwag tayong maninigaw kung siya man ay nagkakamali sa atin. No? Huwag natin siyang ipahiya sa kalahatan. Kailangan natin na magpatawad, magpapatawaran. Kasama doon ang pag-ibig. No? Kausapin natin siya ng may pag-ibig bilang magkapatid o bilang anak ng Diyos. Dahil tayo ay nakakilala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nagpapatawad sa atin. No? Dahil ang mga tao ay malaking pagkakasala sa Diyos. No? Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay pinapatawad. Kaya tayo din ay magpapatawad. Amen? Amen. Nawa, mga kapatid, ay itong aral na ito nga pinagkaloob sa atin ng Diyos sa hapong ito ay manatili sa ating mga isipan. No? At ito, ang turong ito ng ating Panginoon ay magpapalaya sa atin sa pagkalukmog sa kasalanan na nagkakamali sa atin. Yung pagkapuot natin, i-release natin yon, no? I-release upang magkaroon ng tayo ng kapayapaan sa ating mga ginagawa. Malaya tayo sa ating mga ginagawa, maging masaya tayo sa ating buhay dahil walang bahid na galit sa ating mga puso. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah! Purihin ang Diyos
sa pagkabahagi ng kanyang salita sa oras na ito. Pastor, tinatawagan. Isang malakas na palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Thank you, Sister Evelyn. Pinatawad mo kaming lahat. Amen. Napakaganda po mensahe, mga kapatid. Tinuruan tayo muli ng Panginoon sa mga dapat po nating gawin kung paano po magpatawad. Kaya lang minsan ay mahirap natin gawin, pero sa tulong po ng Diyos ay kayang-kaya po natin gawin. Kasi siya yung unang nagpatawad, Tinuruan tayo. At yun din po ang gagawin po natin, mga kapatid. Pinatawad tayo, at yung isang bersikulo sa Hebreo, maging din po sa New Testament, kakalimutan niya lahat. Kaya lang kung minsan, mga kapatid, pinapatawad natin, pero hindi po natin nakakalimutan, Pero pag pinatawad na, kalimutan na ho natin. Ang ibig ko pong sabihin, huwag natin kalimutan yung tao. Yung nagawa niyang kasalanan, mga kapatid. Baka tayo po'y magkamali po doon. Tumayo na po tayong lahat, mga minamahal. At alalahanin po natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Totoo po yung sinabi po ng ating tagapagsalita. Sa dinami-dami po ng ating nagawang kasalanan, maging din po ang ating Panginoong Hesus, anong sabi niya? Patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lahat po ng ating mga kamalian, gaano man po harami, ay handa tayong patawarin ng Diyos. Pero po sa isang kondisyon, pag ikumpisal po natin, if we confess, ang sabi po doon po sa unang Juan, sa Kapitulo 1, versikulo 9, mga kapatid. Kailangan po natin i-confess, sabihin sa Diyos, at tayo po'y kanyang patatawarin. Hallelujah. Bago po ipamigay ang tinapay at ang ubas, tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa napakagandang mensahe na amin pong narinig. Kayo po ang nagpatawad at kami din ay pwede kaming magpatawad sa lahat ng nagkasala at nanakit sa amin. Ngayong gabi ay nais po naming alalahanin. Hindi lang po isang simbolo, kundi ito po, O Diyos, ay iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming mga makasalanan. Dahil sa iyong ginawa, napatawad lahat at kami ay nabigyan ng pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nandito po ang tinapay na simbolo ng iyong katawan na iyong binigay. Ang ubas na simbolo ng iyong dugo. Pagpalain mo ang mga simbolong ito, Panginoon. Maging din po ang aming lupang katawan na inyo pong ipaghanda. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataon na ito. Muli po naming alalahanin ang inyong kabaitan, ang inyong kabutihan na walang katulad at walang kapantay. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. At habang ibinibigay po ang ubas at ang tinapay, umawit po tayo ng isang awitin, mga kapatid. Gracias.
Dito sa unang Korinto, kabanatang 11, talatang 23, ganito po ang sinasabi, ito ang katuroang tinanggap ko para sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya ipinagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang kubas. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Jesus. Aming Panginoon. Ang iyong katawan at ang iyong dugo, ang iyong inalay para sa amin. Pinatawad mo kami. Hinugasan mo kami sa pamagitan ng iyong dugo. Salamat, O Diyos. Salamat, Banal na Espiritu Santo. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Ama. Hallelujah. Mga minamahal, sa oras na ito, patuloy po nating pasalamatan ang Panginoon. Hallelujah. Sa dami ng ating kasalanan, tayo ay Kanyang pinatawad. Nais ko pong basahin ang sabi po niya sa Hebreo sa chapter 10 verse 70. Ang sabi niya, at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. Yan po ang salita ng Diyos. Gaano man po karami ang ating kasalanan, gaano man po tayo karumi, tayo po ay napakasama sa Kanyang harapan. Marami tayong pagkukulang. Hindi tayo naging tapat. Ang Diyos ay patuloy na nagpapatawad sa atin. At ang huling bahagi, ang sabi niya, hindi ko na aalalahanin pa. Ibig sabihin, kakalimutan na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, pasalamatan po natin ang Diyos. Kung ang Panginoon, tulad po ng ating napakinggang mensahe, ay kaya niyang pinatawad ang ating mga kasalanan, yan din po ang dapat po natin gawin. Tayo po ay magpatawaran. Kung sino man pong nagkasala, nakasakit sa atin, sa ating damdamin, ito po yung pagkakataon na tayo po ay magpatawad. Ilang beses po niyang nasabi ang ating tagapagsalita, kinakailangan po natin silang patawarin. Dahil hindi tao ang nagsabi, ang nagbilin, kundi ito ay salita ng Diyos. Hallelujah. Kung kinakailangan po natin silang lapitan, puntahan, tawagan, ay gawin po natin, mga kapatid. Ang banal na kasulatan, tinuturuan din tayo na bago tayo mag-alay sa Diyos at kung mayroon po tayong naaalala na ginawa o kasalanan ng ating kapatid o pagkakasala, hindi pagkakaunawaan, iwanan po natin ang ating handog at tayo'y makipagkasundo sa Kanya.
At pagkatapos nito, muli tayong babalik at maghandog sa Diyos. Mga kapatid, kayang-kaya po nating gawin sa tulong po ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, kung mayroon kang naaalala na nakasakit sa iyo, sa iyong kinaroroonan, hindi mo man siya mapuntahan, pero sa pamamagitan ng iyong mataimtim na panalangin, naririnig at nakikita ng Diyos ang hibik ng iyong puso, ang pagbanggit ng kanyang pangalan, hindi mo na kailangang isigaw para malaman ng iyong katabi, ang Diyos nalalaman niya. Pwede mong sabihin at ipapaabot ang pagpapatawad sa kanya. Dito po sa Matthew sa Kapitulo 5, versikulo 23, sasabi niya, kung inihandog mo ang iyong hain sa dambana, do'y maaalala mo ang iyong kapatid na may anumang laban sa iyo. Marahil ngayon, kapatid, sa iyong kinatatayuan, mayroon kang naaalala na ginawa ng iyong kapatid sa iyo. Ang sabi po ng sunod na bersikulo, iwanan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka sa iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain sa Panginoon. Makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Baka ikaw ba ay ibigay ng kaalit mo sa hukom at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka sa bilangguan. Mga minamahal, hindi man natin kayang puntahan ngayon. Pero alam ko po, sa ating panalangin ay mayroon pong magagawa. Magkakaroon tayo ng kapayapaan tulad po ng sinabi ng ating tagapagsalita. Ano? Napakaganda, mga kapatid. Ang lumakad sa daan na walang kaaway, walang kagalit. Ang gaan sa pakiramdam, mga kapatid, na tayo po ay malaya na naglalakad. Hindi tayo nagtatago. Hindi tayo umiiwas. Makatulog tayo ng mahimbing. Yan po ang dulot ng tunay na pagpapatawad. Alam ko po, napakasakit na tayo masaktan. Pero ang ating Panginoong Hesus, siya po'y dinuraan, yunurakan, pinalo, hinagupit. Walang kahalintulad ang nangyari sa Kanya. Pero nagpatawad, mga kapatid. Masakit man tanggapin na tayo po'y saktan. Pero tinuturuan tayo ng Diyos na magpatawad at mag-ibigan. Hallelujah. Sa ating mga panalangin, alam ko po, mayroon pong magagawa. Dakilang Diyos, sa oras na ito, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagtuturo sa amin ng inyong mga dakilang salita. Patawarin mo kami kung minsan, O Diyos, hindi po namin lubusang nagagawa, hindi kami nakakasunod. Pero sa oras na ito, patuloy mo kaming pinaalalahanan anumang kakulangan o kapabayaan tungkol sa usaping pagpapatawad. Salamat dahil muli kang nangusap sa buhay ng bawat isa. Salamat, O Diyos, dahil nandyan ka palagi, nagtuturo sa amin sa mga hakbangin, mga dapat gawin. Hindi lang po sa mga dapat naming gawin, itinuturo mo din, Panginoon, ang mga bunga, ang mga benepisyo, ang mga konsekwensya sa lahat ng aming mga gawain. At salamat, O Diyos,
kapayapaan ang idudulot nito. Ang mapayapa at mapagpalang buhay. Dahil pagpapalain mo ang lahat ng nagpapatawad. Kayo din ang nagsabi, pag hindi kami magpatawad, ay hindi mo rin kami patatawarin. Dakilang Diyos, pagpalain at tulungan mo na po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat sa mga nakabalik galing ng bakasyonan, galing Pilipinas, maging din po sa mga pauwi ngayon, Sister Maribel, sa mga naglalakbay, sa mga pupunta sa playa, kasamang mga amo, saan man sila paroroon, O Diyos, pakaingatan mo sila sa kanilang paglalakbay, sa kanilang karuroonan. Aliwin mo sila, O Diyos, sa kanilang pag-iisa, sa kanilang kalungkutan. Bigyan mo sila ng lakas sa kanilang mga trabaho. Alam po namin, doble, triple, Panginoon, ang trabaho. Pero ang kalakasan ay galing sa iyo. Tulungan mo sila, O Diyos, hallelujah. Hindi lang po sa mga pisikal, material na bagay, higit sa lahat ang kanilang mga espiritual na pangangailangan, na hindi sila manlamig, hindi sila mapalayo, Panginoon, kundi bagkus, lalo silang mapapalapit sa iyo. Salamat, O Diyos, ingatan mo nawa, maging di po ang mga nandito sa Madrid, kaming lahat. At amin ding idinalangin sa mga samot-saring mga kaganapan sa daigdig, mga sunog, mga lindol, ang daming kalamidad. Hindi po namin alam, O Diyos, ang mangyayari sa araw ng bukas. Pero nagtitiwala lamang kami, O Diyos, na kayo po ang aming sandalan. Kayo lamang po ang aming kalasag sa lahat ng sakuna, sa lahat ng disgrasya, O Diyos. Pagpalain mo ang lahat ng nasyon sa mga namumunaw, ang daigdig, Panginoon, na pabago-bago ang panahon, bagyo, tagtuyot, tagbaha. Panginoon, ito po'y simbolo. Ito po ay nakasulat sa iyong mga salita. Na ito po, O Diyos, ay nagpapahiwatig na malapit ka ng darating. Ipaghanda mo ang aming buhay, O Diyos. Panataliin mo kaming tapat habang kami naghihintay. Ang aming langis, ang aming mga ilaw na aandap-andap ay patuloy, Panginoon, na iyong pagningningin. Salamat, O Diyos, pagpalain mo na po ang bawat isa sa amin, sa mga nakikinig din, sa mga hindi nakadalo, patuloy mong iabot ang iyong masaganang kamay sa kanila sa oras na ito. Salamat po, ito na pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, ang tatlong persona ng isang Diyos na ito, ang sumaatin ngayon at magpakailanman, ang lahat po yung magsabi po ng Amen. Uli po, welcome po sa mga galing ng Pilipinas, Brother Noel, Sister Gisela. Amen. Sino pa yung mga galing ng Pilipinas?